you, for your name is holy, oh, holy, Lord. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy, holy, Lord. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship in your throne, and as we worship in your throne, and as we worship in your throne, come Lord Jesus and take your place. Lift up your hands to the coming King. Bow before him and adore him, sing to his majesty. Let our praises be pure and holy. Give him glory to the King of Kings.
Ah, magandang hapon sa ating mga kapatid na patuloy na tumatangkilik sa ating programa tuwing Linggo at Miyerkules. Dito po tayo ngayon, pero bago tayo magbasa, manalangin po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat po sa araw na ito, sa kalakasan na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Sa aming mga kapatid na patuloy na nanonood at sumasubaybay sa programang ito. Naway Panginoon, lingapin mo po kami lahat at patnubayan sa pang-araw-araw naming gawain. Bigyan po ng mga biyayang walang humpay na nagmumula sa iyo. Itong aming dalangin in Jesus' name, Amen and Amen. Yung gospel reading natin ngayon ay mula sa sinulatan ni San Juan, chapter 14, verses 15 up to 21. Ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanpaman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita o nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iniwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumatanggap nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, salamat po at sa araw na ito ay binigyan na naman tayo ng Panginoon ng Kanyang banal na salita na nagbibigay buhay sa ating mga kaluluwa. Dito po, sa ating binasa ay ang ating Panginoong Hesukristo bago siya umakyat sa langit o bago siya nagbata ng hirap sa krus ng Kalbaryo, ay itong mga salita na ito ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya rito sa 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito ang Espiritu ng katotohanan. Amen. So, ang sabi ng Panginoon dito,
kung tutuparin ni Numan, no, ang kanyang mga utos. Dadalangin siya sa Ama at bibigyan niya kayo ng patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanpaman, ang Espiritu ng katotohanan. No? Ito po, no, alam niyo mga kapatid, nung hindi ko po alam ito nung bata pa ako, no, hindi ko alam ang tungkol sa Espiritu Santo. No? At bagaman siguro hindi lang naman ako, yung mga kapatid din natin po na hindi pa naka-eksperyensya kung paano ang banal na Espiritu na siyang ipinangako ni Jesus. Itong sinasabi niya na, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, dadalangin ako sa Ama at ipadala niya sa inyo ang kanyang Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan. Amen. So, mayroon pala tayong matatanggap na bigay, no, ng Ama ang Espiritu Santo. No? Pero bago natin matanggap diyan, sabi ni Jesus, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Mga kapatid, alam po natin na ang Biblia dito, yung banal na salita ng Panginoon, ito po ay nagpaalala sa atin o nagtuturo sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang banal na Espiritu na kanyang ipinadala ay siya pong gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng iba't ibang klaseng gifts, no? Na siyang namang ating ginagamit tulad ng ipinangako ng banal na salita ng Panginoon na ang bawat sumampalataya, no, ay bibigyan ng banal na Espiritu at ang bunga ng banal na Espiritu ay marami ito. Isa na dyan yung pagpapagaling ng mayroong sakit at karamdaman. Isa na dyan yung handog o gifts o preaching, knowledge and wisdom, no? Gifts of love, peace, love, and joy. At malalaman po natin yan kung nangdirito na po sa atin tulad ng sinasabi ni Jesus na makikilala natin kung nandyan yan ang banal na Espiritu sa atin. No? Malalaman natin. Kasi ma-experience natin yan, yung mga kabutihan ng banal na Espiritu na suma sa atin. Magtataka tayo, ano ba? Bakit na noon hindi ko alam ito? No? Na mayroon palang banal na Espiritu. At nung nagkaroon ako, naramdaman ko na yung mga kapatid namin na humihingi ng panalangin ay pinapagaling sa kanilang sakit at karamdaman. Mga sign yan na yung banal na Espiritu ay suma sa atin. No? Bakit noon hindi ako marunong mag-preach? No? Bakit ngayon parang gusto ko na i-witness lagi si Jesus? No? Dito sa aking puso, nagmubula para akong inuutosan na ipakilala ko si Jesus sa aking mga kapatid. No? At mayroong mga iba-ibang klaseng mga tanda ng banal na Espiritu. Pero ang bunga, ang simula nito, sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan. Itong hindi ko po alam na akala ko lang manalangin ako, kumikilala ako na may Diyos, pero hindi ko alam yung banal na Espiritu until the time na mayroong mga seminar, no?
at nagbasa ako ng Bible na mayroon palang banal na espiritu na tinatawag at matatanggap natin ito once na manalig tayo at manampalataya at sundin ang mga aral na inuutos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kusa lang itong dumarating. Kaya nga ang sabi ng banal na salita ng Panginoon, sabi niya, pag dumating yung Espiritu Santo, hindi mo ito alam kung kailan at bakit. Kung kailan darating. Sapagkat parang hangin. Alam mo na mayroong hangin, pero hindi mo naramdaman kung hindi mo alam at hindi mo nakikita. Pero nararamdaman mo siya. Amen. Yun ang presence ng banal na Espiritu Santo. Nagtataka na lang tayo, basta na lang ng diriyan yan. At may maramdaman ka na malaking kapayapaan sa iyong sarili. No? Kung rinig ninyo ang ating binasa, ang sabi ng Panginoon sa 18, hindi ko kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Hindi ko kayo iniwang nangungulila. Sapagkat kung wala yung banal na espiritu sa atin, lagi po tayong bilang tao, nangungulila talaga tayo. Lagi tayong nangungulila. Amen. Parang may hinahanap tayo na hindi po natin matagpuan sa ating buhay. Nalulungkot tayo. Pero pag nandyan yung banal na espiritu, anuman yung mga suliranin na dumarating sa ating buhay, kayang-kaya natin ito dahil kasama natin si Jesus. Kasama natin yung banal na espiritu na kanyang ipinangako. At itong banal na espiritu na kanyang ipinangako, ito po ang ating patnubay sa ating araw-araw na buhay. Sa sandali na tayo po'y sinusubok ng sanlibutan, sa sandali na tayo po'y tinutukso, ito pong banal na espiritu unang nagpaalaala sa atin. No? Tinuturuan niya tayo. At ito ang pinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat po natin ito ma-acquired sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. No? Maging aware po tayo na ang banal na espiritu po ay nandirito sa atin. Kaya kung alam natin nandirito siya kasama natin sa pang-araw-araw natin na buhay, mayroon po tayong kalakasan. Mayroon tayong lakas ng loob sapagkat alam natin na kasama natin ang Diyos.
Ah, Kaya nga, damang-dama natin yung banal na Espiritu na sa inyo at sumasa atin ngayong araw na ito. Sabi pa ng salita ng Panginoon, no? Ito'y ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakakikita ni nakakilala ng sanlibutan. Ngunit nakilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Ito daw, ang banal na Espiritu ay hindi matanggap ng sanlibutan. No? Sapagkat hindi nila ito nakikilala at hindi nila nakikilala ang katotohanan. Ni nakilala man ng sanglibutan ito ang banal na Espiritu. Ganito mga kaibigan, no? Mga kapatid kong taga-subaybay. Bakit sinabi ng Panginoon na ang banal na Espiritu, yung Espiritu ng katotohanan ay hindi matatanggap ng sanglibutang ito, hindi makilala lang naman o nakikita o ma-experience siya. Kasi pagkasundin po natin ang pamaraan ng sanlibutang ito, no, magiging lihis po tayo sa aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ano ba itong sinasabing sanlibutan? Ito po yung mga gawain ng mundong ito na hindi ayon at alinsunod sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad lang na sabi niya, ang paggawa ng mga kasalanan. Sabi niya, ibigay ko sa inyo ang Espiritu ng katotohanan. Kasi itong ganito mangyayari sa atin. Pagka wala yung Espiritu ng katotohanan dirito sa atin, hindi po natin magawa na maging totoo sa lahat ng bagay. Amen. Makagawa rin tayo ng katotohanan, pero lahat, minsan halos, hinahaluan talaga natin ng hindi ayon sa kautusan at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi po tayong namumuhay sa buhay na hindi ayon sa pamaraan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang example nito, yung isang pagkasalimpapaw. Isang realidad na ang tao may kanyang tinatawag na kinaugali o human nature na laging siya, lagi na lang siya, gusto niya laging siyang sa taas, gusto niya kahit ganyan ang uri ng taong may kanyang pamumuhay ganyan, gusto niyang ipalabas na ganyan siya. Yung plastic na pamumuhay. No? Yung plastic na pamumuhay. Namumuhay siya sa hindi realidad kung paano siya. No? Masyado siyang tinatawag natin na pakitang tao. Hindi siya namumuhay sa realidad na saganang siya. Kundi, yung sinasabing pakitang tao. Bakit pakitang tao? Sapagkat ipinakita niya iba kaysa ugali kung anong mayroon siya. At maraming nahulog sa ganyang klaseng pamumuhay. Bakit? Sapagkat kung ang tao wala ng gifts of the Holy Spirit, ang Espiritu ng katotohanan ay palagi siyang mamumuhay ng ganyan. So dapat natin ma-acquired ang Espiritu ng katotohanan na regalo sa atin ng Diyos. Matatanggap po natin ito. Kaya nga ito pong sinasabi ko, hindi ko nga alam noon
na may Espiritu Santo pala. Amen. Kaya nga dapat natin yan asamin at hingiin natin kay Jesus na, Lord, no, naway puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo para mabuhay kami na sa katotohanan. Kung mamuhay kasi tayo sa katotohanan, masaya tayo no? Masaya tayo sapagkat nandyan ang realidad. Wala tayong dapat itago. At yan, ang kasama natin yung gifts of the Holy Spirit na siyang sinabi ni Jesus, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang Espiritu ng katotohanan. No? Yan ang sinabi ni Jesus, na hindi matatanggap ng sanlibutan ito sapagkat hindi siya nakikita ni nakilala man lang ng sanlibutan. Mga kapatid, kung nananangan po tayo sa buhay na siyang ating linalakaran ngayon, kahit dito po sa Canada o sa Pilipinas o saang mandako ng mundo, mayroon talagang mga gawain na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Marami. Yan ang sinasabing sanlibutan. Kung nanantili po tayo na kahit saan na lang, hindi po tayo nag-iisip kung yan po ba'y nakalulugod sa paningin ng Panginoon o hindi. Wala po tayong pakundangan. No? Kung saan tayo masaya, doon tayo. No? Kung saan tayo hinatak ng sanlibutang ito, doon tayo. Kahit yan po ay nagdadala sa atin ng kamatayan ng ating kaluluwa. Anong ibig kong sabihin? Pag hinata ka ng mundong ito sa droga, ay, bibili ka ng droga. At maraming nagtestimony, ay, sarap ng droga. Wow, pari, high tayo, ganito. Bigyan niya pa yung isa, hanggat sa mag-addict na silang lahat. Yan ang mga ehemplo, example ng sanlibutang ito. Yung gawain ng mundong ito. Sabi naman, ano pa? Yung sugal. No? Pag nalulungkot ka, iba sa araw ng linggo, pumupunta sa simbahan, yung iba hindi, pumupunta sa bungan. Amen. Sapagkat alam nila, yun ang makapagbigay sa kanila ng kasiyahan. Baliktad. Ano pa? Pag medyo lasing na, inom muna. Amen. Pagkatapos ng sahod, pagkatapos medyo lasing na, lahat sa paligid, yung iba-ibang kulay ng nakikita dyan, papasukan niya. Ito yung mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na yung sanlibutan ay hindi makatanggap ng banal na espiritu ng katotohanan sapagkat hindi man lang nila na-eksperyensya o nakilala ang banal na espiritu ng Diyos. Hindi man lang nila nakikita o nakikilala ito. Kaya hindi po ito matatanggap ng sanlibutan. Yan ang ibig sabihin. So, kung nais natin na magkaroon ito, anong gagawin po natin? Sabi ni Jesus, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng patnubay na magiging kasama ninyo magpasawalang hanggan. Ang Espiritu ng katotohanan. So diyan pala nagmula yan, doon sa pagtupad ng utos ng ating Panginoon. No? Diyan po pala yon. Kaya dapat, kung ano ang utos ng banal na salita ng Panginoon, yan po ay kinakasyahan ni Jesus. At dapat natin itong sundin para matanggap po natin ang kanyang ipinangako na banal na Espiritu Santo. Nung binyagan po tayo bilang isang Katoliko,
Natanggap po natin yan. Pero lumaki po tayo sa sinasabi ko na alipin ng mundong ito. Hindi natin sinusunod. Kung kaya nandirito man ang banal na Espiritu sa atin, hindi siya makagalaw. Sapagkat alipin ng ating human nature. Yung ating ugali na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi nga ng banal na Espiritu, ng banal na Biblia, huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu na nandyan sa inyo. Hindi nyo ba alam na sa tuwing kayo'y magkakasala, nalulungkot ang banal na Espiritu na nasa inyo? Nalulungkot. So, kung nalulungkot siya, lalo tayo nalulungkot na kanyang tinatahanan. Para mo bang kung noon na-experience natin yung banal na Espiritu na lagi tayong may kapayapaan, lagi tayong masaya, noong gumawa ka ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos, para mo yung hinahanap-hanap. Saan na yun? Yung kasiyahan dati. Yung kapayapaan dati. Kaya kung nasa katayuan ka ngayon ng kalungkutan, walang kapayapaan, kapatid, magbalik loob ka sa Panginoon. Humingi po tayo ng suri sa Kanya sa ating mga kasalanan. Punta po tayo sa sakramento ng kumpisan. No? Para muling mawala yung mga kalungkutan na bunga ng ating paggawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung paggawa ng ating mga pang-araw-araw makasalanan. No? Pang-araw-araw na gawain na nakagawa po tayo ng kasalanan. Para ma-revive, babalik yung ating sigla, kapayapaan. Ang sabi ng Panginoon, no? Hindi ko kayo iiwang nangungulila sapagkat Kanyang ibigay sa atin yung banal na Espiritu. Kung nandirito po sa atin yan, lagi po tayong masaya, may pag-asa. Lagi po tayong positive, wala po tayong negatibo. Sapagkat alam natin na ang hindi magawa natin, nandiyan si Jesus na tumutulong sa atin. Ang sabi ng banal na salita, tayo po daw hindi marunong manalangin. Kung kaya daw tayo'y marunong manalangin, sapagkat tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na suma sa atin. Kaya nga daw pala, no? Kung tayo hindi marunong manalangin, no? Hindi pala tayo marunong manalangin. Yung banal na Espiritu daw na suma sa atin ay siyang tumutulong sa atin manalangin. Paano na lang kung wala yan sa atin? At hindi makagalaw sa ating buhay. Sapagkat pinupuluputan ng ating mga gawang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Nalulungkot siya sa atin. So, maraming tayong mga kapatid na hindi marunong manalangin. Pero mayroon naman mga kapatid natin na talagang magaling manalangin. Para bang sa tuwing manalangin siya, parang ikaw ang nasa katayuan siya. No? Parang naramdaman mo na ang presence ng Panginoon nandyan sa Kanya. At kaya pala ganun, dahil kung sa saganang sarili lamang natin po, hindi daw tayo marunong manalangin. Yung Espiritu na suma sa atin ay siyang tumutulong sa atin manalangin. No? At napaka-importante yung panalangin. Ano bang panalangin? Yan po ang makapagkwentuhan tayo sa Panginoon. Humihingi po tayo ng ating mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Sa mga nakaraan, mga kapatid na ating tinunghayan sa Biblia, nasabi roon na kung sinusunod natin ang mga utos at aral ng Panginoon at
ating pamumuhay ito, isabuhay ito. Humingi na po tayo in Jesus' name at lahat na ating pangailangan ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Bigay niya sa atin kung tinutupad natin yung kanyang mga utos. Manalig tayo at manampalataya sa kanya at tinutupad natin yung kanyang mga utos at humingi tayo in Jesus' name at ito'y ating matatanggap. So ganito yan. At marami sa ating mga kapatid na tumatanggap nito, no? Sa mga biyayang ito. Na kung titingnan nga natin, simple lang siya. Wala naman mataas na pinag-aralan. Pero ang ginawa niya ay sumunod sa aral ng Panginoon at ipinamuhay nito at lagi siyang nanalangin at natatanggap niya yung mga biyaya ng Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon, kung sinusunod mo ang aking mga inuutos sa iyo at ang aking aral, humingi na kayo sa Ama, sa aking pangalan, at ito'y gagawin. No? Magiging answered prayer kayo. Mga kapatid, ganito, kung nais mo na matanggap ang mga biyaya mula sa Diyos, sumunod po tayo sa kanyang aral. At matatanggap po natin kung ano ang ating hinihiling sa kanya. Anong ating hinihingi sa kanya. Ang nangyari kasi sa ating pamumuhay bilang tao, tayo po minsan, masyado po tayong nakatuon sa ating ambisyon sa buhay. Hindi po natin inuuna ang Panginoon. Lumalakad po tayo sa sarili nating lakas at talino. Na kumbaga, akala natin na lahat ng biyaya na natatanggap natin dahil sa ating lakas, dahil sa ating talino, at dahil sa ating kakayanan na magkaroon nito. Pero hindi po natin alam na lahat ng mga bagay na ating natatanggap, ito po ay nagmula sa ating Panginoon. So kung tumikita ka, nagkaroon ka ng biyaya, yan po ay ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Pero, kung nandyan ka sa Panginoon at sinusunod mo ang aral nito, mas higit na biyaya ang iyong makakamtan. Tingnan po natin, ha? Lalo na sa kapaligiran. Tumitingin po tayo. Mayroong mga tao na talagang tingnan natin napaka-swerte sa buhay. Amen. Akala lang natin napaka-swerte sa buhay dahil nakita natin napaka-asinsado niya. Amen? Napakayaman niya. At lahat na ata nandyan sa kanya. Pero ang aral ng Panginoon, sabi niya, kung wala ako, wala kayong magagawa. Bagaban napakayaman siya, napakayaman nila, pero hindi mo alam kung anong problema mayroon sila. Tingin mo lang yun. Nag-judge ka sa iyong pananaw sa kanila. Pero hindi mo alam yung naramdaman nila sa kanilang buhay. Mayroong mga tao na napakayaman pero walang kasiyahan. Mayroon namang simple lang pero nakangiti. May magandang pagtulog sa gabi. Amen. Sa araw-araw, nakalipas talagang masaya ang kanyang buhay. Mayroon siyang kapayapaan sapagkat sinusunod niya ang Panginoon. At sa sandali, mawalaan siya ng mga bagay na pangangailangan. Nakatuon lang yung kanyang mata sa langit. At sinasabi, Father God, tulungan mo ako. Walang-wala ako ngayon at dumarating ang biyaya. Sapagkat sinasabi ni Jesus, kung tinutupad ninyo ang aking mga salita, manalangin
na kayo sa Ama, sa aking pangalan, at ipagkaloob ko sa inyo. At naranasan ng iyong kapatid yan. Na kung saan walang-wala ako at nagkaroon, sapagkat napatunayan ko ang banal na salita ng Panginoon ay talagang totoo. At siya ko namang inishare sa inyo yan ngayon. Pero ganito mga kapatid ha, sa sandaling manalangin po tayo at mangako sa Panginoon, maraming minsan na mga pagsubok na dumarating sa ating buhay kasi gusto ng masamang espiritu, hindi mo ito matatanggap. Kaya padadalhan ka ng mga pagsubok, padalhan ka ng mga tukso, hanggang mahulog ka sa kasalanan. So kung mahulog ka sa pagkakasala, hindi mo na sinusunod yung kautusan ni Jesus. At kung hindi mo na sinusunod ang kanyang kautusan, hindi mo na matatanggap ang kanyang pangako na sinuman na tumatalima at sumusunod sa kanyang aral ay manalangin na sa Ama at in Jesus' name ito po ay matatanggap mo. Tandaan ninyo, ano ba ang mga mithiin natin sa buhay? Ano ba ang pangailangan natin sa buhay? Kayang-kaya ng Diyos yan ibigay sa atin. Pero, kailangan sundin mo ang mga aral at utos ni Jesus. Pero sa sandaling sinunod mo yan, mayroong inggitero. Pag nakita niyang umaasinso yung kanyang kapatid, hahawakan niya sa pantalon pababa na hindi makataas. Nandyan yung inggit. Talagang inggit. Hahawakan ka sa pantalon at hatakin pababa. Pag nakita niya yung kapatid niyang umaasinso, masama ang loob niya. At sino ba ang may ugaling ganyan? Yung masamang espiritu. Ngayon, kung magpadala ka dyan sa kanyang ginagawa, mag-react ka, hindi mo matanggap ang biyaya ng Panginoon sapagkat nagkasala ka na rin ayon sa tukso sa iyo ng masamang espiritu. Tinutukso ka. So kailangan pagtiisan mo. Ano bang hinihingi mo? O pag-isikapan mo, Lord, gusto kong sumunod sa iyong aral. Gusto kong mamuhay alinsunod sa iyong kalooban. Sapagkat sinabi mo na anuman ang hingin ko sa Ama sa pamagitan mo, iyo yung ipagkaloob sa akin. Kaya bagaman tinutukso ako ngayon, iiwasan ko na ito ngayon. Bagaman ganitong ginawa sa akin, tiisin ko po ito alang-alang sa iyong aral at utos sa akin. At kung magkaganon nga, ibigay ni Lord Jesus ang iyong pangangailangan. Tatanggapin mo ito. Hindi madali minsan na matanggap itong mga biyaya sa atin. Sapagkat sa sandaling na tayo'y nanalangin, nandyan kaagad yung masamang espiritu na inggitiro. Dalawa lang naman dito sa mundo eh. Yung mabuti at masama. At yung masama ay yung masamang espiritu na laging naiinggit sa gawain ng anak ng Diyos. Pag naghasik ng binhi yung anak ng Diyos, maghasik din siya ng binhi ng masamang damo. Pero mga kapatid, mapatunayan mo na talagang kung talagang ikaw anak ng Diyos. Sapagkat binabatas mo ito, yung mga ginagawa sa iyo na hindi maganda. At tutulungan ka ng banal na espiritu na sa iyo. Tutulungan ka niya, hindi ka niya papabayaan. At kung manatili ka sa katatagan na yan, alinsunod sa gabay ng banal na Espiritu Santo, magtatagumpay ka sa buhay. At magmamana ka ng buhay na walang hanggan.
At yung lahat ng mga tao na hindi maganda, ang pakikitungo sa iyo, magtataka ngayon sa sarili mo. Bakit itong tao na ito? Ginawaan ko ng hindi maganda, nakangiti pa rin sa akin. Sapagkat ganyan si Jesus. Sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Bakit? Pag minahal mo ang iyong kaaway, tinutupad mo ang utos. At kung tinutupad mong utos, makatanggap ka. Anuman ang hingiin mo sa Ama, in Jesus' name. Yan palang pamaraan ni Jesus. Para paglampasan natin at maaway natin ng face to face ang masamang espiritu. Mahalin natin yung ating kaaway. Sa sandaling humihingi tayo ng biyaya mula sa langit sa ating mga panalangin, pag pinadalhan tayo ng masamang espiritu ng kaaway, mahalin natin ito. At sa pamagitan ng ating pagmamahal sa Kanya, natatanggap natin ang biyaya mula sa ating Amang makapangyarihan. Anong hinihiling mo? Hinihiling mo kagalingan. Mahalin mo ang iyong kaaway. Magpatawad ka sa iyong puso. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Ang hindi magawa ng tao, gawin ng Diyos sa tao may pananalig at panampalataya sa Kanya. Makikita mo kung paano itinaas ni Jesus yung Kanyang mga anak. Tagumpay na po tayo. Maging ang kamatayan ay overcome na ng ating Panginoong Hesukristo. Tagumpay na po tayo. Manatili tayo sa Kanyang aral at tuparin po natin ito. Hindi pwedeng sabihin natin may pananalig tayo, panampalataya at sapat na yan. No. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang sinasabi ng mga apostolis, ang nananalig at nampalataya sa akin, pero hindi naman ginagawa yung mga kanyang mga utos, itong klaseng panampalatayang ito ay patay. Ang panampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So para mapatunayan mo na ang iyong panampalataya ay talagang totoo, ilagay mo ito sa gawa. At kung ginagawa mo ito, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, dadalangin ako sa Ama at papadalhan niya kayo ng banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutang ito sapagkat hindi sila ni nakakilala kay Jesus. Amen. Hallelujah. I know you are standing on
standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, still I find you there. Yahweh, I know you are standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. You know my heart and its way. You who formed me before I was born, in the secret of darkness, before I saw the sun, in my mother's womb. Yahweh, I know you are standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Purihin natin ang Panginoon. So mga kapatid, napakahalaga ang pagtupad sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. Paano natin malalaman yung utos ng ating Panginoong Jesucristo? Dapat po, lagi po tayong makarinig nito sa pamagitan ng misa, sa pamagitan ng pagbasa ng kanyang banal na salita. No? Pinapalakas po tayo nito at ang pagtupad nito ay nagbibigay sa atin ng hindi mabilang na biyaya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, no, ang sino man nananalig at nampalatay sa Kanya at tumutupad nito, no, mamuhay siya, buhay na ganap at kasiyasiya. No, ang buhay natin maging ganap at kasiyasiya pag tayo po ay tumatalima at tumutupad sa aral ng ating Panginoong Jesucristo. No, hindi tayo malungkot sapagkat alam po natin na kasama natin ang Diyos. At mayroong verse sa Bible na sabi ng Panginoong Jesucristo,
humingi ang mga Israelita ng pagkain, no? O sa Panginoon. Sabi ni Jesus sa kanila, sabi niya, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain sabi ng mga Israelites, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkain na nagbibigay buhay. Ang sagot ni Jesus, ako ang buhay. No? Ito, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Ang sabi ni Jesus, no? Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyon. Sabi ni Jesus, ako ang pagkain na nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw. Ito po ang banal na Espiritu. Pag natanggap po natin ito, pag nandirito po sa atin yan, nananahan, hindi po tayo magugutom at hindi po tayo mauuhaw. Anong ibig sabihin nito? Hindi po ito literal na pagkain. Bagaman ang iyong katawan ay nangangailangan ng kanin kung hindi ka na kumakain at nagugutom ka. Bagaman ang iyong katawan, nangailangan ito ng tubig kung ikaw ay nauuhaw. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, na kung kumain ka, siya ang pagkain, siya ang tinapay, at siya ang inumin. Ang sino mang kumain ito at uminom ay hindi na muling gutumin pa at hindi na muling uuhawin pa. Ito po ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Na kung natanggap natin yung banal na Espiritu na nandirito sa atin, sa ating puso, wala na po tayong hahanapin pa. Sapagkat alam natin kasama natin yung Diyos. At anuman ang hingi natin sa Kanya ay Kanyang ipagkaloob. Mayroon pa tayong kapayapaan, mayroon tayong peace, mayroon tayong love sa ating mga puso. Para bang hindi ka na nauuhaw pa ng mga bagay na ini-offer sa iyo ng sandaigdigang ito, ng sanlibutan ito. Sapagkat kung makamtan mo ito sa iyong buhay, hindi ka na magugutom pa. Hindi ka na mauuhaw pa. Mayroon kang satisfaction sa iyong buhay. Yan ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyon. Sabi ni Jesus, akong pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Si Jesus ang pagkain at ang inumin. Ibig sabihin, pag dyan sa iyo, yung banal na Espiritu na ating tinanggap, yung pagbukas natin ng ating puso, tanggap natin sa binyag, natanggap natin sa kumpil, natanggap natin sa ating panalangin, natanggap natin sa mga seminar sa LSS, Life and Spirit Seminar, natanggap natin sa pagpatong ng mga obispo sa atin, ng mga pari sa atin, ng mga limen sa atin. At ipinamuhay po natin din ito. Maramdaman ng ating mga kapatiran na naka-experience siya, na totoo nga ito si Jesus. Nga kung natanggap mo nga si Jesus, magkakaroon ka ng kasiyahan sa buhay at parang wala ka nang hahanapin pa. Isang patotoo na hindi lang nabase sa pagbasa, kundi nabase ito sa experience. Amen. Hallelujah. Down
Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. As we come to worship you. To worship you with all my heart. I bow down to worship you as I come before your throne. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. Holy Spirit, fall in this place. As we come to worship you. Manalangin po tayo mga kapatid. Itaas po natin ang ating kamay. Ipikit po natin ang ating mata. At manalangin po tayo sabay-sabay. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat sa iyong mga banal na salita na aming tinunghayan ngayon. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Patawad po kung minsan sa aming buhay, naging malungkot ka sa amin. Naging malungkot yung banal na Espiritu na hindi po namin alam na kasama-sama pala namin. Na sandali pa lang kami gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Ama. Siya pala ang namimighati dito sa aming mga puso. Holy Spirit, patawad po. Jesus, patawad po. Heavenly Father, patawad po. Mahal na Ina, na siyang reyna ng langit at ng lupa, ipanalangin mo po kami. Ipanalangin mo ang iyong mga anak saan man dako sa mundong ito. Na minsan sa aming mga buhay, naging hindi kami karapat-dapat kay Jesus at sa aming Ama. Naging subsub kami sa pang-araw-araw sa aming mga ambisyon sa buhay. Hindi po namin alintana ng lahat ng ito. Ay ang Diyos ang may gawa sa buhay namin. Jesus, forgive us our sins and the sins of our brothers and sisters who gather and watching this program right now. In America, in Australia, in England,
in Saudi Arabia, in the Philippines, in our hometown, Banati, La Paz, in our city, Iloilo. At sa amin, sa Insiyawan. Father God, we lift them all to your presence. Let your Holy Spirit fill us. Heal us. Give us the peace, love, and joy. And save us from any spears of Satan that strike to each and every one of us. Let your Holy Spirit protect us, O Lord, and guide us in each day of our lives. I ask this in Jesus' name. Amen and amen. Lord, nilip up po namin sa iyo ang aming mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Naway puspusin mo po sila ng iyong banal na espiritu at pagalingin sa kanilang sakit at karamdaman. Oh, hallelujah. Father God, let your Holy Spirit come upon us right now. And by the power of the Holy Spirit, touch them, O God. Fill them, bless them, deliver them from any sickness and diseases. In Jesus' mighty name. Let your fire of the Holy Spirit be upon them. In Jesus' mighty name. Fire in you. Fire in you. In Jesus' mighty name. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Special mention yung ating kapatid na si Mrs. Normelita Matibag. Brad Nelson, ipanalangin mo kami. Yes, sister. God bless you. Sa ating mga kaibigan dyan sa Maynila, na patuloy na nakasubaybay sa ating programa, si Brad Rizal de Balbin, ang kanyang pamilya, Sister Juby at ang kanyang pamilya, ang manager, Sister Ilsa, at ang kanyang family, and all our brothers and sisters in Christ, all over the world. May the grace and peace of our Lord be upon to each every one of us. To God be the glory. Amen and amen. The name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen and amen. God bless ang paghidait sa ating mga kapatid. Love you. Hanggang sa muli. Magandang hapon po.